Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Narito na naman po tayo sa ating programang The Bible Gospel Hour with participation ng Lord Jesus Christ Bible Gospel Churches. At nandito po tayo sa ating pag-aaral sa ating Book of Matthew. Ngayon po ay nasa chapter 24 na po tayo sa ating pag-aaral. No? Maraming salamat po talaga sa mga taong naglihok at mga nagasubaybay din sa programang ito. At purihin natin ang Panginoon Diyos sa mga grasyang na nakakamit ng bawat isa po sa atin. Bago tayo sa ating pag-aaral, dito muna tayo sa ating greetings. Ako sang ihatag kay Brother Kent para sa ato ang mga greetings. Ang gigreet ang atong makaigsunan sa Tagbilaran sa pangunap ni Pastor Christian Jesus ug diha sa Dawis sa pangunap ni Pastor Katuran ug diha sa Bahi Albor sa pangunguna po ni Pastor Sirio Jesus ug diha sa Basaklako Albor sa pangunguna po ni Pastor Nardo Samar ug dito sa Calvario Luway sa pangunguna po ni Pastor Ramil. Mayong buntag sa atong mga kaigsunan diha ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. At sa pagpapatuloy po natin sa ating mga greetings, binabati ko rin po ang mga kapatiran natin dyan sa Hagna, kala Pastor Banjon Makalam at sa tibuok balay nila, at kala Pastor Tixon. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, at sa lahat po ng bumubuo dyan, at mga member po dyan sa church sa Hagna, magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din po sa ating mga kapatiran din sa Gindolman, no? Sa pamumuno at sa pamamalakad nila Pastor Benji Bansal, magandang umaga po sa inyong lahat. Ganon din po kala Ubay, magandang umaga din po. Kala Pastor Undo, kala Pastor Sherwin, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ganon din po kala Pastor Gideon sa Buena Vista Lubang, magandang umaga din po. At ganon din po sa kapatiran din natin dyan sa Kalape, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At magpapatuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Bago natin simulan, akong hangyuan ng tanan, no, sa mga nakakita aning programaha or naka-scroll aning sa Facebook. Among gihawhag na abrihin yung mga Biblia, no? Sana yung mga Biblia natin lagi po natin nababasa, nagagamit, no, sa sa mga isa na ring way sa pagiging pagko-communicate natin sa ating Panginoong Diyos. So, ako ngayon si Brother Ken. Ako na lang po pala. Ako po ang magbabasa sa chapter 24 at sundan po sa inyong mga mata at ating namnamin ang mga salita ng Panginoon, na bawat pulong na ating nababasa is dapat po natin maintindihan. Okay? Sa Matthew chapter 24, verse 1, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay bubuho. Verse 3, nasa bundok ng mga olibo si Jesus, samantalang siya'y nakaupo roon. Palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong maliligaw ninuman, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maliligaw. Makaririnig kayo ng alingaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong magbabagabag, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap.
Sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Sa verse 15, makikita ninyong nagaganap na banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. Unawain ito ng bumabasa. Kapag nangyari na ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang nasa bumbungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanas mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon. At kung hindi paiikliin ang panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong iyon. Kung may nagsabi sa inyo, narito ang Mesiyas, o nariyan siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may mga nagpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilas-gilas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumaroon. Kung sabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung saan naroon ang bangkay, doon naman magkakatipon ang mga buwitre. Verse 29, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao. At mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat na malakas ng tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. At verse 32, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nananariwa ang nagdadahon ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Magsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko hindi magkakabula. Verse 36, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o anak,
man ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng Anak ng Tao ay matutulad sa pagdating ng baha nung panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din na mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ng isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan. At sa verse 45, ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin, upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon, kung dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung ang masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimulang bugbugin ng kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapag-imbabaw. Dooy tatangi siya at mamangangalit ang kanyang ngipin. Okay, mga Panginoon at mga kapatid, maraming salamat sa salita ng Panginoon. At tayo ay manalangin muna para sa ating mga kaunting pahayag at konting mga paliwanag tungkol sa Matthew chapter 24. Mag-amputa. Dalago namong Amahan at may gugmao namong Amahan, maraming salamat po Lord, lalo na po Lord sa iyong mga salita. Kami po laging dumadalangin sa inyo at nagpapasalamat po Lord na dahil sa inyong mga salita, kami ngayon ay patuloy na naghahangat na sa iyong pagbabalik ay makasama ka po namin, Panginoon. Maraming salamat po Lord na sa iyong mga salita kami ay magiging handa bilang iyong mga anak, Panginoon, sa iyong pagbabalik dito sa kalibutan, Panginoon. At itong lahat ay aking dinadalangin at maraming salamat po sa lahat. At ito'y dinadalangin ko sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ngayon po, ibigay ko po kay Brother Ken sa kanyang mga paliwanag sa ating mga nabasa. Maayong buntag pagbalik. Dili makita na to sa chapter 24 nga naghatag si Jesus og mga palatandaan nga hapit na siya mo abot, hapit na siya mo balik. O karon pa lang ganin, no, makita na to, mabasa na nato sa mga balita sa internet, sa isa pa sa diaryo pa na, makita na nato nga nanay mga palatandaan, nanay mga linog, may bagong linog nga niabot karon sa Davao gahapon. O daghan pa mga palatandaan nga gihatag si Jesus nga naisulat din sa Biblia. O kaduol na jud siya. O daghang mga nakasulat ani nga daghang mga bulaan nga mga Mesiya nga muanhi o dili dapat na magpalinlang nila o
Kailangan talaga natin magbasa ng salita ng Panginoon para hindi lang. Ikat na to. Hmm. O nasulat gay din no nga daghang Mesiya ang mabot, daghang mga bulaan nga Mesiya nga mabot og dit ang magpalinlang. Maraming magpapanggap. Daghang kayo magpanggap nga Mesiya daw. Og kinahanglan jud nga magbasa ta, susihon nato kung unsay nasulat din sa Biblia para makahibaw ta kung kinsa jud ang angay tuuhan. Akong ihatag ni Pastor Jomar alang sa mas malawak pa na explanation. Okay, maraming salamat Brother Kent, no? Talagang tinuod yun mga kaigsunan na malapit nang mo abot ang atong Ginoong Hesus. So, talagang makikita natin mga kapatid na priniserba ng Panginoon ang kanyang salita, no? Na moabot yun sa atua, na may bawaan yun nato na gihatagan ta og paglaom bilang isang mga Kristiyano na darating ating Panginoong Hesus. Kaya giingnan jud ta na mag-andam, no? Salamat sa Ginoo na dahil sa mga paggugma niya sa atua niabot jud ang salita at kitantanan na dawat sa iya is na remindan na kailangan nato mag-andam mga kapatid. Sa verse sa chapter 24 no, sa verse 1 to verse 2 no, makita natin na direct bitag na niya na maguba ang templo. So ito yung panahon na giistorya siya sa iyang mga alagad, no? At binigyan niya ng palatandaan na magigiba ang templo na ginawa ni Haring Solomon na talagang magigiba dun sa panahon na siya namatay, no? 'Di ba naalaman na natin, nababasa rin natin sa Biblia na yung templo na yun is nagiba talaga mga kapatid. At sa verse 3 hanggang sa verse 14, no, makikita natin dito yung mga palatandaan. No? Sinabi pa nga gani dire sa verse 4, no, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong maililigaw ninuman sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas. No? Kaya doon pa lang mga kapatid, talagang natagna na ng Panginoong Diyos na muabot ang panahon na may magpapanggap at gagamitin ang kanyang pangalan, no? Pero lain ang purpose nila, malilinlang, no? Maglilinlang. Kaya mga kapatid, no, talagang kailangan purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin Panginoon, kailangan talaga nating aralin ang kanyang mga salita at para tayo ay di maligaw. Sa verse 5, no, sapagkat maraming paririto ang mga sa aking pangalan at magsasabi ako ang Mesiyas at marami silang maliligaw, makaririnig kayo ng alingaw-ngaw. Ito yung mga senyalis, no? Alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. So, alam naman natin na nangyayari na to, no? Yung mga last na gera nga tungkol sa Israel, no? Sino bang kalaban nila doon? Israel. Tsaka talagang nangyari na malaki, may mga gubat na muabutan mga kapatid. Kaya huwag kayong mabagabag. Pero pinaalalanan tayo ng Panginoon Diyos na huwag tayong mabagabag dahil kasing mangyayari talaga ito, lalo na sa kanyang mga anak. Di tayo dapat angay na mabagabag. Dahil ito yung time na masasabi natin na malapit na talagang dumating ang ating Panginoong Hesus. At sinabi sa verse 7, no, sapagkat makikibakang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, no? Speaking ng lindol, no, nagkaroon talaga ng lindol, no, kahapon sa Davao. Davao ba yung pinakaano? Sa Jensan, no? Kaya part sa Mindanao. Part sa Mindanao. Kaya mga kapatid, no, kailangan talaga nating sa ating mga sarili na i-accept talaga natin na darating talaga ang Panginoon. Kasi may mga senyalis na talaga, no, mga palatandaan na parating na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayong mga anak na niya, no, mga nakatanggap na,
Kailangan talagang double, tawag ba nito, na anuin pa natin yung trabaho natin bilang isang Kristiyano na mapalaganap at maisangyaw pa yun ang mabuting balita na si Jesus lang naman talaga, no? Ang daan at ang paraan bahay sa kaluwasan, mga kapatid. Dito sa verse 8, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayo lahat dahil sa akin. No? Kaya mga kapatid, kaya mga kaigsunan, kung napansin nyo na may nagagalit sa inyo o merong nagsasabi na ibang tao na sila, Pastor Jomar, Brother Ken, no? Parang umiiwas na sila sa iyo dahil binago ka ng Panginoon. Pero alam natin na mangyayari talaga, no? Kaya sabi nga dito, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang sa mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, no? At isasakdal upang pahirapan at patayin, no? Baka dumating din ng time, no, na sa sobrang gulo na ng kalibutan or dahil sa paglilingkod natin, baka mayroon nga tayong mga kilala ng mga missionary talagang binubuwis nila ang buhay nila para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ganun din tayo, no? Kung inoffer na natin ng ating sarili, ating buhay sa Panginoon, talagang magpabadayon din ta, no? Then maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupulot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta, no? Isa pa rin ito, no? At ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang manliligtas at ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghaharing ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa darating ang wakas. Kaya mga kapatid, magugulat ka nga bakit na ang salita ng Panginoon is napunta sa Pilipinas, no? Ganyan prineserba ng ating Panginoon Diyos. Ganyan ka-powerful na nagalihok ang kanyang pulong na nakaabot na darating sa ating lugar, no? So, kaya nga may tinatawag tayo na amazing grace, no? Talagang grasya Diyod sa tuwa. Na kita Diyod na makasasa, giyatagan pa Diyod gayon, giyatagan pa Diyod chance na makailala natin ang Panginoon, matanggap natin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya purihin talaga natin ang Panginoon, mga kapatid. Sa verse 15, no, di rin makitaan po nato na makikita ninyong nagaganap na sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. Tapos dito makikita rin natin, kapag nangyari ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Dito ginimindan sila na di na sila mag-abala or magagabag sa pagdarating ng panahon na yon. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na yun. Tungkol naman dito sa mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso, kung palalawakin pa natin yung pag-aaral, no, mahitungod natin sa mga sa Revelation, no, kung ano yung mahitabo sa during tribulation. So appeal na siya sa pag-aaral ito. Then sa 20, no, ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig. Ito yung mga panahon talaga na pagbalik ng Panginoong Jesucristo, no, magkakaroon kasi ng 1,000 years na tribulation, no, kung sa mahaba pang pag-aaral, no. Sa susunod na mga pag-aaral natin, mababasa din natin yung mga kapatid. At kung hindi paiikliin ang panahong iyon, walang maliligtas, ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong iyon. Kung may nagsabi sa inyo, narito ang Mesiyas, nariyan siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilas-gilalas na tanda at mga kababalagan upang iligaw kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo,
ipinagpauna ko nang sabihin ko sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumaroon. Kung sabihin nila, naroon siya silid, huwag kayong maniwala, sapagkat kang gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung saan naroon ang bangkay, doon naman magkakatipon ang mga buitre. So, itong bersikulo, mga kapatid, mas better na pag-aralan din natin tungkol sa 1,000 years tribulation. No? At sa pagparito naman, no, sa verse 29, ang pagparito ng anak ng tao. Pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ng araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa lapap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat, ang malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos kapag nananariwa at nagdadahon ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Magsisimula na, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Pero ito mga verse 35, no, mawawala na ang lahat, langit at lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Alam natin mga kapatid, no, na mawa na jud ang tanan, no, dire magunaw na jud ang lupa, sinabi dito ang langit, pero ang salita ng Panginoon is magpabilin jud siya. Amen. So, salamat sa Panginoon at purihin natin ang Panginoon na tayong mga Kristiyano, mga kaigsunan, nasabtan na jud nato na. No? At sa verse 36, no, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha ng panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha ng di nila namamalayan at tinangay silang lahat. So, pinakita rin dito na isa rin na ebidensya na ang New Testament at Old Testament is talaga konektado talaga siya. No? Pinakita rin dito kung ano yung naganap sa panahon ni Noe is parang magaganap din. No? Katulad na magaganap din sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi natin alam. No? Kaya makikita talaga natin na kailangan talaga natin maging andam. No? Unsa man bilang isang Kristiyano, unsa man pag-andam ang atong himuon. Ikaw ba kung pao na ta sa Ginoo, andam na ba ka? Nga na mga pangutana karon, no? Na pagbalik ba sa Ginoo, andam na ba ta? No? Purihin natin ang Panginoon mga kapatid, no? Bilang isang Kristiyano, bilang nakatanggap na, kailangan talaga natin maging handa. Kahit sa ano pang mangyari, dapat andam jud ta. No? Nadawat na jud nato na pagbalik ng Ginoo or mabuhi pa man ta or wala na ta, at least andam ta mga Kristiyano. No? May dalawang sinabi nga dito, no, sa panahong iyon may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, ngunit ang isa at iiwan ang isa. Kaya doon tayo sa hindi maiwan, no? Doon tayo. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Talagang sinabihan talaga tayo na kailangan talaga magbantay tayo mga kapatid. Tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras, no? Yung example lang dito, no? Kung tayo may-ari ng bahay, kung alam ba nating darating yung magnanakaw, syempre, andamon jud mo na kasi alam mo eh. Pero meron bang magnanakaw na magpapaalam na, oy, mamayang gabi nanakawan kita? Nga na mga kaigsunan, kanuna jud ta mag-andam na so, pagbalik ng Panginoon. So,
siguro, wag nating sabihin pagdating ng Panginoon, nandun tayo sa kalibutan pa, no? Pagbalik ng Panginoon, nandun ka sa diskuhan, nandun ka sa mga sugalan, no? Pagbalik ng Panginoon, matinga ng uban. matinga na lang ta. Hindi nga ng pag-andam gusto sa ato sa Ginoo, no? Andam ta sa mga mag-andam ta pinaagi sa mga buluhatan sa Ginoo, sa pagdayeg, sa pagsimba sa Ginoo, no? That's ipakita nato, isangyaw nato na kita bilang isang Kristiyano, bilang Kristohanon, kung ano yung gusto na gustong unsay mga kabubuton, no? Pinaagi sa mga salita ng Panginoon. Yun yung pinaka-aral ng ating mga aral ngayon, no? Sa chapter 24. Bilang isang Kristiyano, alam naman natin na tanggap na natin sa buhay natin ng ating Panginoon. Kaya need talaga nato mag-andam. Kaya isa rin yung hagit, no, sa mga wala pa nakadawat, no, sa mga nakatanaw ng programaha, nakapaminaw, na anay jud na andamon ng bawat isa sa ato ang pagbalik sa Ginoo. Kay lisod jud kung mabtan ta pagbalik sa Ginoo, wala nasa kalibutan pa ta. Wala pa ta maandam. Gi-explain gani diri no sa verse 51 sa last verse na akong basahon, no. Buot hingpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mapag-imbabaw. Dooy tatangi siya at mga ngalit ang kanyang ngipin. So, makikita natin, ilang beses natin mababasa dito sa Bible, ang tatangi siya at mga ngalit ang kanyang ngipin. Talagang dun sa impyerno, kung dun ka mapupunta, huwag naman, no? Ito na, sana sa mga nakarinig, sa mga nakatanaw nila, matanggap na nila sa buhay nila si Jesus Christ. Kaya talagang giingnan na ta na pagdilijud na ito makadawat sa atong kagalingon, sa atong sarili si Jesus. Ani jud ta, badong, no? Tatangi siya at mga ngalit ang kanyang ngipin. Salamat sa Panginoon, salamat talaga sa mga salita at sa mga pag-aaral na ginagawa, pag-aaral na binibigay niya sa atin, at lalo-lalo sa paggamay ng Holy Spirit sa ato sa mga bawat lakaw nato at sa mga buluhaton nato mga kaigsuonan. Kami di na jud hanggang dito na lang, no, ang ating pag-aaral ngayon. At sa susunod sa chapter 25, atin naman po mapapakinggan ang mga pag-aaral sa chapter 25 ng Matthew. At naway magsubaybay pa kayo palagi mga kapatid sa ating programang The Bible Gospel Hour. So, hanggang dito na lang at kami manamilit na. Ako po si Pastor Jomar Crisponte at Ako po si Tiger Cat. God bless you all.